Magandang araw mga bata! Kamusta kayong lahat? Handa na ba kayong makinig at matuto? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa sanhi at bunga. Ang ating layunin ay nasasabi ang sanhi at bunga ayon sa nabasang pahayag, napakinggang teksto at napakinggang ulat. Ang ating code F4PB-LLDI 6-1 at F4PN-LLI-18.1. Balik-aral. Panuto, tukuyin kung ang mga sumusunod na pandiwa ay naganap na, ginaganap pa, gaganapin pa. Para sa ating unang bilang, nagtitinda. Tama, ito ay ginaganap pa. Pangalawa, umalis. Tama, ito ay naganap na. Pangatlo, naliligo. Tama, ito ay ginaganap pa. Pang-apat, magsasabon. Tama, ito ay gaganapin pa. At panglima, tatawid. Tama, ito ay gaganapin pa. Mahusay mga bata, binabati ko kayong lahat sa inyong mga naging sagot. Paglalahad. Panuto, basahin ang teksto at unawaing mabuti. Lalaanan ko kayo ng sapat na oras sa pagbabasa at pagkatapos muli ko itong babasahin sa inyo. Maaari na kayong bumasa mga bata. Tapos na kayong bumasa mga bata? Ngayon naman, pakinggang mabuti ang inyong guro, ako naman ang babasa. Si Jimmy ay masipag na bata. Lagi niyang inuuna ang pagsagot sa kanyang mga module bago maglaro ng basketball. Ngunit isang araw, dumating ang kanyang kaibigan na si Roger at inaya siyang maglaro nito at hindi siya nakatanggi. Hindi natapos ni Jimmy ang pagsagot ng kanyang module dahil siya ay nakipaglaro sa kanyang kaibigan. Ginabi na sila at nakalimutan niyang tapusin ang kanyang module. Kinabukasan, sa araw ng kanyang online class, tinawag siya ng kanyang guro upang ilahad ang kanyang sagot sa gawain bilang isa. Wala siyang naisagot dahil hindi niya ito nagawa. Nalungkot ang kanyang guro dahil hindi niya inaasahang hindi matatapos ni Jimmy ang kanyang module.
Naunawaan ba ninyo ang teksto, mga bata? Panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, sino ang masipag na bata? Pangalawa, ano ang pangalan ng kanyang kaibigan? Pangatlo, bakit pumunta si Roger sa kanila? Pang-apat, ano ang dahilan bakit hindi natapos ni Jimmy ang kanyang module? At panglima, ano ang naging bunga nang tinawag siya ng kanyang guro upang ilahad ang kanyang sagot? Tapos na ba kayong magsagot, mga bata? Binabati ko kayong lahat sa inyong mga naging sagot. Mahusay. Ngayon naman, tayo tumungo sa ating pagtalakay. Sanhi at bunga. Ano nga ba ang sanhi at bunga? Ang sanhi ay ang tawag sa dahilan kung bakit nangyayari ang isang pangyayari. Kalimitang gumagamit ito ng mga hudyat na salita gaya ng sapagkat, dahil, palibhasa, ngunit at kasi, upang mas madaling maipakita o maipahayag ang dahilan ng pangyayari. Halimbawa, masaya ang magulang niya dahil masipag siyang anak. Bakit masaya ang magulang niya? Tama, dahil masipag siyang anak. Anong salita ang nakita nyo na ginamit bilang hudyat? Tama, dahil. Pangalawa, dahil maaga siyang gumigising, hindi siya nahuhuli sa klase. Ano ang dahilan bakit hindi siya nahuhuli sa klase? Tama, dahil maaga siyang gumigising. Ano ang salitang hudyat na inyong nakita? Tama, dahil. Pangatlo, hindi siya nakasagot sa talakayan kasi hindi siya nag-aral. Ano ang dahilan bakit hindi siya nakasagot sa talakayan? Tama, kasi hindi siya nag-aral. Ano ang hudyat na salita ang inyong nakita? Tama, kasi. Pang-apat, madali siyang magkasakit sapagkat hindi siya kumakain ng masusustansyang pagkain. Ano ang dahilan bakit madali siyang magkasakit? Tama, sapagkat hindi siya kumakain ng masusustansyang pagkain. Ano ang hudyat na inyong nakita?
Tama, sapagkat. Mahusay mga bata. Ano naman ang bunga? Ang bunga naman ay tawag sa resulta, kinahinatnan, o epekto ng isang pangyayari. Kadalasan ito'y gumagamit ng mga hudyat na salita gaya ng kaya, kaya naman, kung kaya, bunga nito, at tuloy upang maipahayag ang resulta ng isang pangyayari. Halimbawa, para sa unang bilang, hindi niya natapos sagutan ang kanyang module kaya malungkot ang kanyang guro. Ano ang naging bunga nang hindi niya natapos sagutan ang kanyang module? Tama, kaya malungkot ang kanyang guro. Pangalawa, palagi siyang kumakain ng candy. Bunga nito, nasira ang kanyang mga ngipin. Ano ang naging bunga sa palagi niyang pagkain ng candy? Tama, bunga nito, nasira ang kanyang mga ngipin. Ano ang hudyat na salita na inyong nabasa? Tama, bunga nito. Pangatlo, magalang na bata si Sam, kaya naman masaya ang kanyang mga magulang. Ano ang naging bunga sa pagiging magalang na bata ni Sam? Tama, kaya naman masaya ang kanyang magulang. Ano ang hudyat na salita ang inyong narinig? Tama, kaya naman. Ngayong alam nyo na kung ano ang sanhi at bunga, gawin natin ang mga sumusunod. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang ulat na ito. Sagutin ang mga tanong na kasunod. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Mga bata, lalaanan ko kayo ng sapat na oras para sa pagbabasa. Handa na ba kayong bumasa? Kung kayo'y handa na, umupo ng maayos, basahin ng malakas, at unawaing mabuti ang ulat na ito. Maaari na po kayong magsimulang bumasa. Tapos na ba kayong bumasa, mga bata? Kung kayo'y tapos na, humanda naman sa pagsagot sa mga sumusunod na tanong.
Para sa unang bilang, batay sa iyong nabasang ulat, ano ang naging bunga ng hindi pagsunod ng mga tao sa ipinatutupad na health protocols sa Kalakhang, Maynila? A. Patuloy na nagdaragdagan ng bilang ng mga nahahawahan ng sakit. B. Nagkakaubusan ng gamot laban sa sakit. C. Nakakaranas ang bansa ng resesyon bunga ng COVID-19. D. Nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng mga pagkain. Isulat na lamang po ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Pangalawa, dahil sa patuloy na pagkalat ng sakit sa ating bansa, ito ay umabot na sa bilang na 283 at 460. Anong lugar sa ating bansa ang lubhang naapektuhan at nakapagtala ng mataas na bilang ng mga bagong nahawahan ng sakit? A. Bulacan, B. Metro Manila, C. Batangas, D. Cavite. Pangatlo, ayon sa pagkataya at pag-aaral ng UP-OCTA, gaano pa karami ang inaasahang bilang ng taong mahahawahan ng sakit na COVID-19 sa pagkatapos ng buwan ng Setyembre? A. 532,234, 234, B. 340,000, 970, C. 357,000 at 557 at D. 375,000. Pang-apat, paano ka makakatulong upang maiwasan ang paglaganap ng sakit sa bansa? A. Sundin ang mga health protocols. B. Mamigay ng alkohol sa lahat ng tao. C. Ipagwalang bahala ang mga babala. D. Mamasyal sa mga matataong lugar. At panglima, ang mga sumusunod ay mga palagay na maaaring maibunga kung patuloy nakakalat ang sakit na COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, maliban sa isa. A. Mapaparalisa ang pang-araw-araw na gawain ng mga tao sa bansa. B. Patuloy na babagsak ang ekonomiya ng bansa at lalaganap ang kahirapan. C. Bababa ang bilang ng populasyon ng tao sa bansa. D. Maraming tao ang mamamasyal sa magagandang lugar sa ating bansa. Mahusay mga bata, binabati ko kayong lahat sa inyong mga naging sagot. Tandaan, ang sanhi ay dahilan o paliwanag kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Ang hudyat na salita, sapagkat, dahil, dahil sa, dahilan sa, palibhasa at iba pa. Halimbawa, nakakuha ng mataas na marka ang bata dahil masipag siyang mag-aral. Ang hudyat na ginamit ko sa pangungusap ay dahil, at ang dahilan, masipag siyang mag-aral kung bakit naging mataas ang kanyang marka. Bunga naman ang tawag kapag naglalahad ng resulta o kinalabasan. Ang hudyat na salita, kaya, kaya naman, bunga nito, tuloy at iba pa. Halimbawa, masipag mag-aral ang bata, kaya siya ay nakakuha ng mataas na marka.
Ang hudyat na ginamit kong salita ay kaya at ang naging bunga sa masipag niyang pag-aaral, nakakuha siya ng mataas na marka. Naunawaan na ba ninyo mga bata? Mahusay. Ngayon naman, sagutin natin ng buong husay at tapat ang pagtataya. Panuto, basahin ang sumusunod na sitwasyon. Sabihin ang sanhi at bunga sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mga bata, lalaanan ko kayo ng sapat na oras para masagutan ninyo to ng maayos. Para sa unang bilang, unti-unting nawawala ng matitirahan ang mga hayop sa gubat, kaya nasa panganib ang buhay nila. Alin sa pangungusap ang nagpapahiwatig na ito ay sanhi at alin naman ang bunga? Isulat po ito sa inyong sagutang papel. Pangalawa, lumikas ang mga tao mula sa kanilang bahay dahil tumaas hanggang baywang ang tubig baha. Pangatlo, sumakit ang ngipin ni Martha dahil mahilig siya sa candy, inuming debote, at ibang sitserya. Alin ang sanhi at alin ang bunga? Isulat ito sa inyong sagutang papel. Pang-apat, hindi nag-aaral ng mabuti si Emong kaya mababa ang nakuha niyang marka. Alin ang sanhi at alin ang bunga? At panglima, iniwan ng mga kasamahan si Fe dahil siya ay madamot. Alin ang sanhi at alin ang bunga?
Tapos na ba kayong magsagot, mga bata? Mahusay. Binabati ko kayong lahat sa inyong mga naging sagot. Salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro, si Binibining Ada Rizalina B. Abulencia. Paalam!